Magde-deploy ang Philippine Coast Guard ng 300 tauhan bilang bahagi ng paghahanda sa Poong Jesus Nazareno sa Biyernes. Katuwang ang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at lungsod ng Maynila, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bukod sa patrol boats, nakahanda din ang iba pang floating assets para sa karagdagang seguridad ng mga deboto. Yan ang sentro ng balita ni Bernard Ferrer. Agad binaklas sa mga tauhan ng MMDA Special Operations Group Strike Force ang tent ng isang kainan sa Otis Paco, Maynila. Matapos sakupin nito ang bangketa at mapilitan ng mga tao na sa gitna ng kalsada maglakad. Pinatanggal din ang mga tent ng isang barangay na umabot na sa isang lane ng daan. Habang hinatak naman ang ilang motorsiklo at sasakyan na itinuturing na sagabal sa trapiko. Bahagi ito ng pagsisiguro ng MMDA na malinis at walang obstruction ng mga kalsadang isasara at gagawing alternatibong ruta para sa translasyon ng Poong Jesus Nazareno. Napakadaming kalsada ang dadaanan ng Poong Nazareno. So maraming kalsada ang definitely hindi magagamit ng mga motorista. Ito mga alternate routes na ito, magagamit po nila ito para makaiwas po dito sa traffic congestion. Ilang kalsada sa lungsod ng Maynila ang isasara simula alas 9 ng gabi sa January 8 kaugnay ng pagdiriwang ng Translasyon 2026. Pinapayuhan ng mga motorista lalo na mga papuntang southbound at northbound na dumaan sa mga itatalagang alternatibong ruta. Samantala, nasa 200 hanggang 300 personnel ang ide-deploy ng Philippine Coast Guard upang tumulong sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at pamahalang lungsod ng Maynila sa pagtiyak ng kaayusan at seguridad sa isa sa pinakamalaking religious gathering sa bansa. Alinsunod sa Whole of Nation approach ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ilalagay ang mga tuon ng PCG sa mga key area gaya ng Crino Grandstand, Jones Bridge, Ayala Bridge at paligid ng Quiapo Church para sa crowd management at emergency response. Ayon kay PCG spokesperson Captain Noymi Cayabyab, kasama sa deployment ang mga medical responder, K9 units, search and rescue teams at mga specialized unit, explosive ordnance disposal, special operations groups, civil disturbance management teams at deployable response groups upang makatugon agad sakaling magkaroon ng emergency. Magde-deploy din ang PCG ng mga patrol boat at iba pang floating assets para sa karagdagang seguridad sa mga baybayin at katubigan malapit sa translasyon. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.